God is good. Ay, usog ba? Sige, salamat, Sister Daisy. Happy Mother's Day po uli lahat. Ayan. Ayan, Happy Mother's Day. Ayan. At isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isang narito. Pakibati mo po yung katabi mo, sabihin mo ay kamusta ka na? Ayan, kamusta ka na? Ayan. Sabi nila ay ang buhay daw ng isang Kristiyano ay hindi daw ito 100-meter na karera na isang segundo lang ay matatapos na. O kaya hindi daw ito isang basketball game na mula first quarter hanggang fourth quarter ay may enjoy mo siya. So ang buhay ng isang Kristiyano ay isang mahabang paglalakbay at mahirap na pakikipaglaban, subalit sa biyaya po ng Diyos, atin po itong masosurvive po natin. Sa biyaya lamang po ng Diyos. Amen? So, sabi nga ay may tanong po ako sa inyo lahat. Kilala nyo ba kung sino kayo? Ayan. Pakitanong mo nga yung katabi mo, alam mo ba kung sino ka? Ayan, baka mamaya may magsabi dyan na ako si ganito, si ganyan, ayan. Ayan, so mayroon, nauna ako. Ayan, ito po muna. Bago mo ng lahat, mayroon po akong share sa inyo, ay lahat naman po tayo alam tong rides na to, roller coaster, yan. At last year, nung nagpunta po kami sa Universal Studio ng SG, nakasakay po kami dyan sa roller coaster. So, isang hindi ko makakalimutan na experience dyan. Kasi nung sumakay na kami dyan, talagang, di ba, dahan-dahan siya, dug-dug-dug. Tapos biglang bababa, tatataas, talaga sigaw ka talaga, super sigaw talaga, talagang tili talaga. So, pagbaba mo, parang nawala yung kaluluwa, parang nakalimutan mo anong pangalan, sino ba ako? Nawala yung pangalan, nawala na yung sa sarili niya. So, ganun din po sa buhay po natin. Sa buhay natin, minsan nakakalimutan natin kung sino po tayo. Kung ano po tayo. At isa pa, hindi rin natin pwedeng sabihin na sa buhay natin kapag nahihirapan tayo na, Mama, para ayoko na. Di ba? Pag sumasakay tayo ng jeep, pagbababa na tayo, sasabi na, Mama, para, hindi pwede, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin sa buhay natin na gano'n. Or kaya, doon sa roller coaster na sinasakyan natin, na hindi mo pwedeng sabihin doon sa nag-o-operate ng machine na yun na, Mama, para, ayoko na, natatakot ako. Hindi nila gagawin yun. So, tuloy-tuloy yung buhay, tuloy-tuloy yung gulong. Ganun din po sa buhay natin. Kaya, nandyan po palagi ang biyaya po ng Diyos. Amen? So, do you know who you are? Alam mo ba kung sino ka? So, yan, nakakalimutan natin, lalo na kapag patong-patong na yung nangyayaring negative sa buhay natin. We forget who we are. Yan, nakakalimutan. And second question, ano ba ang naglalarawan sa'yo? Every time na may ng pangalan mo, ay si ganito, si sister, ganyan. Ano ba yung sumasagisag sa'yo? Ano ba yung pumapasok sa isip ng mga tao kapag nababanggit yung pangalan mo? O kaya kapag nakikita ka nila na papalapit ka, napibless ba sila sa'yo? Or naiinis sila sa'yo? Or naglalarawan sa'yo na, naku, eto na naman si ganyan. So, yan po. So, two question na napaka-importante na malaman natin kung sino tayo at ano ba ang nagde-define sa atin. So, my brothers and sisters, ngayon po ay pag-aaralan po natin ang salita po ng Diyos. At ito po ay napakahalagang paalala, isang napaka-importanting paalala po sa ating lahat. Amen? So, it's taken from 1 Peter chapter 2, verse 9. So, sabi rito, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, napakagandang Bible verse po ito. Sa napakagandang paalala po sa atin ito. So, I believe, ito po ginamit din ng verse na to nung nag-first year anniversary ang ating Mother Church sa Dubai. Kung di po ako nagkakamali, 2014. So, sayang nga lang, hindi ko na naabutan yung first year noon kasi pinauwi na po ako ng Lord dito. Kasi September, ginanap yun eh.
July 2014, pinauwi na ako ng Lord. Yung pala, meron palang papagawa sa akin dito. Amen? So dito, sinulat po ni Apostol Pedro itong sulat na ito sa mga Christian nung time na yon para sa mga Kristiyano na nagdaranas ng mga iba't ibang klaseng suffering. So sinulatan niya yan doon sa Asia Minor. So sa modern day is Turkey. So itong sulat na to, since ito po ay New Testament canon, pwede po natin yan i-apply sa buhay natin ngayon. Amen? So may mga naka-highlights dyan. But you. So, sa Tagalog, ngunit ikaw. Kasi di ba minsan, pag nakakaranas tayo ng anxiety, di ba? Kaya sabi ni Pedro, ngunit ikaw, but you. Yan. So, nakakalimutan kasi natin yan eh. Kaya nga, kasi mga Kristiyano time talagang sobra yung sufferings na dinaranas nila kung makita natin. Grabe po. At yan, kaya sinulatan po ni Pedro yung mga Kristiyano yan. And then, sinundan niya na a chosen generation. So, pinili ka. Yan. Pinili ka ng Diyos. Ikaw ay pinili. Sa Tagalog, makita natin. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari. So, sa ibang version, ano po ito royal priesthood, and we can say then ambassador, dugong bughaw. Ayan, gusto ko yung dugong bughaw. Na, alam niyo ba mga bughaw tayo? Kapag, di ba yung mga dugong bughaw, yung mga maharlika, di ba kapag naglalakad sila talagang straight body, hindi naman yung nagyayabang ka na. Kasi straight body ka kasi alam mo kasama mo si Lord eh. Amen? And then isang bansang banal. So we are set apart. Pinili na tayo ng Diyos, isang maharlikang pagkapari, and then we are set apart. Hindi po tayo naayon sa mundong ito, sa worldly. So binukod na tayo ng Diyos. Amen? And then sambayan ng pag-aari ng Diyos. God possession. Pag-aari na po tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga, di ba yung sinasabi na, I am the friend of God. Are you the friend of God? Amen. And then, ano ba yung mission natin? Ipahayag po natin yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos sa atin. Na tinawag po tayo. Saan tayo tinawag? Mula doon sa kadiliman. Di ba? Mula doon sa dating ikaw na noon, ang dilim-dilim ng mundo mo, pagpiling mo wala kang pag-asa. Di ba? Wala kang, kumbaga, yung marami kang iniisip. Hindi mo alam kung ano yung purpose mo sa buhay nung hindi ka pa tinatawag ng God. Pero nung tinawag ka ng Lord, di ba nagkaroon tayo ng liwanag? Naalala ko to lagi, sinasabi na ating senior pastor na lagi po tayong nilalagay ng Lord dun sa unahan. Amen? Kasi inano mo yung bandera ng Lord. Dala-dala mo yung bandera ng ating Panginoon. Kaya nga, ito lagi ko po ito sasabi na para tayong mga nasa aquarium talaga na talagang lagi po tayong tinitigan ng mga tao. And then para rin tayong mga artista. Yan, mga artista. Amen? So yun nga, tinawag tayo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. So yun yung purpose natin. Kaya hindi nyo napapansin, simula po nung tinanggap po natin ng Lord Jesus sa buhay natin, ang dami ng pagbabago nangyari sa buhay natin. Di ba? Paunti-unti na nakita mo yung purpose ng Lord, then paganda ka ng paganda. Di ba? Talagang andun yung ano ng Panginoon sa'yo. Talagang nakikita mo, sumasagisag sa'yo na, ay, ito, anak to na Diyos. And then, di ba, kahit na ang dami nating mga sufferings, mga trials na nangyayari sa buhay natin, ang distinction natin o yung kaibahan natin sa mga unbelievers, alam natin yung pangako ng Diyos. Di ba? Nung hindi pa natin kilala si Lord, nung hindi pa natin siya tinatanggap sa puso natin, di ba pag may mga problema tayo, parang parang bagsak na yung mundo natin, and then worse pa nga, gusto na natin magpakamatay, gusto mo na maglaho, pero nung nasa puso mo na si Lord Jesus, nagkaroon na ng buhay, nagkaroon na ng pag-asa, you hope. Amen? Dati patay ka,
Pero ngayon, nagkaroon ka na ng buhay. Nabubuhay ka na kasi alam mo, meron kang purpose. Hindi katulad dati, nabubuhay ka para lang kainin ng pamilya mo, para lang gawin yung mga gagawin mo. Walang buhay, walang liwanag. Kumbaga, walang gana. Kaya kapag may dumadating na problema, parang ayoko na, stop na ako. Hindi katulad nung nasa Panginoon ka talaga. Diba, Lord, salamat kasi nandito pa rin ako. And then yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin, di ba? Sabi nga sa Santiago 1, 2, 3, ito paulit-ulit magalak tayo palagi kapag may mga pagsubok na dumating sa buhay natin kasi lalo tayong nade-develop Yung mga pagsubok na yun, lalo tayong, kumbaga, lalong umaano yung ating pananampalataya sa Panginoon. Nakukumpleto po tayo. Amen? Yung may dumating na problema sa buhay ko po dati, syempre malungkot ka, pero makikita mo, Lord, ikaw na pong bahala. Kaya kapag binabalikan ko yon, ang galing ng Lord. Kaya nga, God is good and all the time, God is good. Amen? So tuloy po tayo. Ayan, kita niya, may corona tayo, meron tayong ganyan, ano ba tawag dito? Basta ganyan. So, meron tayo. So, wag nating kalilimutan yan. Yan yung ating identity. Nung tayo po'y bagong nilalang na. So, we are chosen, but are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Ito pinakamaganda, God's special possession. Pag-aari na tayo ng Diyos. Amen? Ang ating pabagat, makakalimutin ka ba o ulyanin na ba? Tanungin mo katabi mo. Makakalimutan kasi, di ba, we forgot na who we are kapag may mga pagsubok o kaya may mga negative o kaya pag inaatake tayo na anxiety. And by the way pala, pakiorasan ako, Pastor Wendell. Then, di ba nakakalimutan natin, pag nagkaroon tayo ng anxiety, ano ba nga ba ako? Sino nga ba ako? Ano nga ba yung pangako ng Diyos? Kaya wag po natin kakalimutan yung pangako ng Diyos. Wag po natin kalilimutan na ito na yung bagong identity natin. Ito na yung bagong tatak. Kumbaga, yan na yan. Yun yung pagkakilala. Pinili na tayo ng Diyos. Amen? So, ang gamot sa nakakalimot, ang gamot sa nakakalimot is paulit-ulit na paalala sa atin ng ating Panginoon. Kaya ito nga yung sinabi ko kanina, pero ikaw. Yun nga yung sinabi ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano nung nagdaranas ng mga sufferings ng mga panahon na yun. Grabe mo talaga. Sabi niya, ngunit ikaw, pero ikaw. Kapag binasa po natin ang Apostol, 1 Peter, yung book niya, makikita mo ang ganda ng mga sinasabi niya doon, yung mga sulat niya sa mga Kristiyano ng mga panahon na yan. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag binasa natin yan, ma-enlight tayo, ma-encourage tayo, and then maaalala po natin na kung sino po tayo. Kaya ito yung gamot sa nakakalimot, magbasa ng Biblia. Amen? Read your Bible, ulit, every day, and grow. Sa Sunday School, Ate Flor, di ba? Yung mga bata, nasabihan natin, suga tayo rin, basta tayo ng Bible, every day. Yan. Huwag natin siyang gawing cake, na gagamitin lang natin pag may problema, o kaya mayroon tayong dinaranas na matinding pagsubok, di ba? So, dapat maging habit po natin yan. Sabi nga, meditate day and night. Amen? So, yan. Paulit-ulit ko po itong sasabihin po sa inyo, sa atin pong lahat. Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, isang paalala po ito sa atin. And then ako rin po, kapag nag-aaral din po ang salita ng Diyos, pag gagamitin ng Lord, pag nag-aaral, na-encourage ako, kumbaga, na pinapa-reminds po sa atin ng Lord. Amen? Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos. So yan po yung pinaka-highlights ng verse na yan. And then yung mission natin pagkatapos tayo, 'di ba, na makuha natin si Lord na sa puso natin, ito naman yung gagawin natin, ipahayag
Kaya nga napakahalaga yung nagte-testimony tayo Kasi pinapahayag mo dun sa mga tao na paano ba kumilos ang Diyos sa buhay mo, lalong-lalo na dun sa mga bagay o nangyari sa buhay mo na walang, parang tingin mo imposible pero kay Lord posible. Amen? And then tayo po ay tinawag mula sa kadiliman, kumbaga tinawag tayo ng Lord and then nagbago po tayo ng paunti-unti, di ba? Dahan-dahan. Kumbaga, hindi naman instant yun. Pag naging Kristiyano ka na, o mabait ka, hindi naman Dahan-dahan lamang po ang ating pagbabago tungo sa kagilagilalas na liwanag. Ayan. So, nagniningning. Ako po yung testimony ko po, simula po nung ako po'y tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, talagang sabi ko, Lord, salamat kasi tinawag mo ko. Lord, salamat kasi binabago mo ko ng paunti-unti. Talagang ang laki ng pagbabago na ginawa ng Diyos sa aking buhay. At hanggang ngayon ay binabago niya pa rin ako. And then, I always ask God dun sa wisdom. Kasi napakaganda po, may wisdom po tayo palagi. Amen? Bukod sa guidance, protection, wisdom po palagi. Amen? So, this verse tell us about how the followers of Jesus Christ, the people of God. We are the people of God. Amen? So, huwag natin kalilimutan yan. Ito po yung mga prophecy. So, ulitin ko ulit. So, a chosen race. So, makikita mo, sa Old Testament pa lang, makikita mo, meron ng prophecy dyan. Mga kapatid, ang Old Testament, maganda rin po siyang basahin then sa New Testament. Kasi kapag binasa mo yung New Testament, hindi mo siya maiintindihan, lalo na kapag halimbawa, bago-bago ka pa lang, sino ba to si Lord? Who is God? Bakit ko ba siya kailangan sambahin? Bakit kailangan ko siya, di ba? So may mga question ka. So maganda, basahin din po natin yung Old Testament. Kasi para mas lalo nating maintindihan. Kasi sa Old Testament, makita natin, nandun na yung prophecy ng Lord Nandun na yung mga purpose ng Lord, nandun na lahat-lahat. Then pagdating sa New Testament, mas lalo pang pinaliwanag doon. Amen? So in times of suffering, nagiging out of focus tayo. Kasi akala natin doon tayo sa mundo. Pero nakakalimutan natin yan. Pero hindi. Tayo ay pinili ng Diyos. We are set apart. So, wag po natin. Alam ko po, sabihin niya, madaling sabihin yan sa'yo, pastora, kasi ano ka na. Hindi. Lahat po tayo. Hindi po madali, pero alam ko si Lord, madali para po sa Kanya. Amen? So, ang purpose natin in life, not more comfort, not more pleasure, or more possession. Ang layunin natin is, ang Panginoon ay ang purpose natin is sambahin siya, 'di ba? Pasalamatan siya. Kasi kung minsan nadadala din tayo sa mundo yung nagiging more possession tayo, may mga bagay tayo na ayaw nating bitawan kasi masarap, kasi maganda, 'di ba? Pero pag sinabi ng Lord, anak, bitawan mo na 'yan, may mas maganda akong plano sa iyo. Sabi nga nila, may nabasa ako sa isang quote na kahit daw anong ganda ng lugar o kahit anong ganda ng isang bagay, kung ito naman ay makakasakit sa iyo, kung ito naman ay makakasama sa iyo, bitawan mo na, 'di ba? I-surrender mo kay Lord. Amen. So next, may background po tayo. Yan, nauna na ako. Excited ako. Sa Old Testament kasi ang ganda po niyan yung sinabi rito na yung kung ano po tayo ngayon, makikita po natin yan, all comes from the Old Testament. Sa Old Testament, makikita natin, nung binasa ko nga yan, tapos nung pinag-aral, oo nga, no? Makikita mo kagad nandun na sa Old Testament, then titignan mo na dun sa New Testament. Kaya makikita mo po talaga na, kaya sinabi ng Lord sa atin, magbasa po tayo ng Bible. Meditate po natin yan night and day. Ang init. Ayan. So, mga kapatid, in Christ, we are new Israel, the new people of God. Yan ay yung bago nating identity. New identity, new purpose. At kaya yung pamagat natin kanina, makakalimutin ka ba or ulyanin? Kaya wag po natin kalilimutan yung bagong identity na binigay po sa atin ng Diyos. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo, kung sino man ang nakipag-isa sa Panginoong Yesus, tayo ay
mga bagong nilalang. Kaya bago na yung wala na yung dating Nora na ganito, wala na yung dating Daisy, wala na yung dating Gina, mga ganun, wala na yun. Patay na yun. Ito na to, bago na. Kasi we are a new creation. Amen? So, ay identity natin. So, a chosen race, biyaya po ng Diyos ang pagkakapili po sa atin. Kaya ang ganda po ng kanta kanina, sukdulang biyaya. Di ba? Kahit hindi tayo karapat-dapat, alam mong hindi ka karapat-dapat, pero pinili ka ng Diyos. Kaya biyaya po ng Diyos. Kaya mga kapatid, isa puso natin, erema natin, sa mga puso natin, sa isip natin, ang salita po ng Diyos. Amen? And then, eto, royal priesthood represent the people of God. Sabi ko nga sa inyo, dala-dala po natin bandera ng Diyos. Kasi sa Old Testament, ang mga pari lamang ang pwedeng lumapit doon sa altar. May bell sila dyan, nakatali dyan. Tapos lahat ng mga sacrifice, dinadala nung pari, binibigay. Tapos para siya yung magbibigay, magpe-present doon kay God. Ngayon, kapag madumi at maraming kasalanan, makikita mo, hindi na makakabalik yung pare, hindi na tutunog yung bell. Tama ba yun? Tutunog yung bell, ano? Patay na yung pare kasi maraming kasalanan. So, kinakailangan pa nila ano ba yun? Parang sa gitna para lang makalapit kay Lord. Pagdating sa New Testament, di ba? Direct na tayo nakakalapit kay God. So, yun, makikita natin yung biyaya ng Diyos. Makikita mo nandun. Yung pagmamahal ng Diyos. Imagine, no? Sa Old Testament sila, nagpapakahirap pa sila na magbigay doon sa mga sacrifice. Pero pagdating dito sa New Testament, direkta na tayo kay Lord. Amen? So, tayo po a holy nation. Tayo po yung bayan ng Diyos. We represent the kingdom of God. Mga kapatid, tayo po ay visit-visa lamang dito sa mundong ito. Temporary lamang po tayo. Dadaan lamang po tayo rito. Amen. Kaya we are set apart. Huwag po tayong makiayo sa takbo ng mundo, sa makabagong mundo. Tayo po ay mga bagong nilalang na holy nation. Tayo po ay bayan ng Diyos. Amen. So, a people for His own possession. Pag-aari na po tayo ng Diyos. We belong to Him. Tayo po ay kanyang kayamanan. Siya po yung ating kayamanan. Amen? So, magbibigay po tayo ng witness sa mga tao na paano tayo binago ng Diyos, paano niya tayo dinala mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag. Amen? Kasi, we are the friend of God. Amen? Dati kaaway pero ngayon, dahil nga sa dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, dahil sa Panginoong Yesus, tayo po ay naging anak ng Diyos. Amen? Nung tinanggap natin po siya. Kaya napakahalaga po na, yun nga, yung committed to make disciple, to share the word of God sa mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. Amen? So, isigaw natin. Yan. Ebanghelyo. Huwag po natin ikahiya. Diba? Huwag natin ikahiya. Ano natin ng mabuting balita. At ano natin yung testimony kung paano po tayo binago ng Diyos. Amen? He has put His arm around us. We belong to Him. When we were saved, so tinan nyo naman, bago siya umakyat sa langit, iniwan niya ang Holy Spirit sa atin para ito po yung maggagabay po sa atin. Amen? So, redemption, tinubos po tayo mula doon sa kasalanan, mula doon sa kadiliman. So, ang conclusion natin, lahat po tayo may mga suffering, iba-iba pong klase yung mga suffering natin. Pero ang maganda lamang po niyan is ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwanan. Kaya paulit-ulit sinabi ng Lord sa atin, do not fear, huwag kang matakot. Kasi kapag minsan, di ba, pag nakakaranas tayo ng takot, nakakalimutan natin si Lord eh. Nakakalimutan natin kung sino tayo. Ay, oo nga pala, pinili nga pala ako ng Diyos. Ay, oo nga pala, ako nga pala yung royal priesthood, isa akong maharlikang pagkapare. Diba? Nakakalimutan natin eh. Kaya kapag may mga suffering na nararanasan tayo, may mga trials, sandali lang yan. Malulungkot tayo. Okay. Pero sandali lang yan. And then, Lord, ikaw na pong bahala. Bibigay ko na po sa iyo lahat ang ito. Amen? So, kaya kapag may mga pagsubok tayo, wag nating sasabihin ano ang gagawin ko. Lagi natin tatanungin sarili natin, sino ako bilang isang Kristiyano? So mga kapatid, kaya mga pagsubok na dumating sa buhay natin,
Pag sunod-sunod na, pag nagka-out of focus tayo, huwag mo sasabihin, anong gagawin ko? Tanungin mo kung sino ka. Sino ba ako bilang isang Kristiyano? At sasagot po ang ating Panginoon. Amen? So, ang identity natin ay nakatali kay Kristo. Di ba sa atin, sa mga may asawa, pag nagpapakilala, ako nga pala, asawa po ako ni Pastor Wendell, mga ganyan, di ba? Talagang proud na proud ka sabihin, asawa po ako ni ganito, o kaya nanay po ako ni ganyan, di ba? So, dapat proud po tayo na sabihin natin, ako ay nakatali kay Kristo, ako po ay bagong nilalang. So, ang security natin ay nakatali sa Kanya, ang status natin dapat, kumbaga nakapokus lamang po tayo sa Kanya. Ang significance natin, yung kahalagaan natin ay sa Kanya. Kasi po, dito sa mundong ito, lagi po natin hinahanap yung parang fundamental desires, kumbaga yung hangarin o yung desires natin, yung kahalagaan natin, na makita ng mundong ito kung ano tayo, kung ano yung katangian natin, di ba? Pag maganda, pag gwapo, talaga namang inaano sila. Diba? So, dapat wag nating kalilimutan, ang kahalagahan natin ay nasa Panginoon. So, kailangan alalahanin natin ito during times of sufferings. Nakatali tayo kay Kristo, ang security natin ay sa Kanya lamang, ang status natin ay nakatali sa ating Panginoon, at ang kahalagahan natin ay nasa Kanya lamang. Kaya mga kapatid, tayo po ay mga pinili ng ating Panginoon. Amen? So, ang gamot sa identity amnesia na meron tayo ay ang paulit-ulit na paalala. So, huwag po tayong magsasawa na naging magpaulit-ulit na paalala po sa atin. Magbasa po tayo ng Biblia. Amen? So, yan uli. A chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possessions. Huwag po natin yan kalilimutan. Amen? Itali natin yan sa puso natin. Itali natin yan sa isip natin, mga kapatid. Amen po ba? Amen. So, sabi nga ni Sarah Geronimo, di ba sikat na sikat yan, hindi daw love life, hindi rin daw success sa trabaho, hindi rin daw pera, relasyon. Kaya napakahalaga po na may relasyon po tayo sa ating Panginoon. I'm sure kayo po is napakalalim nyo na po sa ating Panginoon at alam nyo na po ang ibig sabihin niyan. Napaka-importante ng relasyon. Kasi kapag may relasyon po tayo kay Lord, yung po yung magtutulak sa atin para po tayo ay yung mag-iba yung ating pananaw sa buhay. Amen? So, we are chosen, royal, holy, and treasured by God. Amen? So, last verse. Let your light so shine before men that they may see your good works. So makita po sa ating mga buhay ang mga mabubuting gawa upang mag-glorify po ang ating Panginoong Diyos Amang nasa langit. Amen? Amen. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, samahan niyo ako.